Kamakailan ginanita sa ilang panig ng mundo malagim na Holocaust. Ito po yung genocide o malawakang pagpatay sa mga Hudyo ng Nazi Germany noong World War II. Milyong-milyong Hudyo ang nagtangkang tumakas noon at isang Pilipinas sa mga sumaklolo at kumupkop sa kanila. Si Julie Segovia on assignment. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Adolf Hitler at ng Nazi Germany noong World War II, naganap ang isa sa pinakamadilim na parte ng kasaysayan ng Europa. Milyong-milyong Hudyo ang inalipin, pinahirapan at pinagpapatay sa mga concentration camp. Milya-milya mula sa Europa, papasok naman ang Pilipinas sa panahon ng Commonwealth, ang daan patungo sa kasarinlan mula sa Amerika. At noong mga panahong yun, napalapit daw sa ilang Amerikano si Pangulong Manuel L. Quezon. Yung mga freeders, isang pamilyang Hudyo yun, mga Jewish, na nagtayo ng negosyo dito nung panahon pa ng Commonwealth. Kaibigan nila si Quezon, personal friends, nagpo-poker sila. Binanggit ng mga freeders sa lolo ko, kay Presidente Quezon, na ito na ang kalalagayan na ito nangyayari sa Eastern Europe. Lumalaganap na ang pag-aapi sa mga Jews doon. Agad-agad naisip daw ni Presidente Quezon na gumawa ng isang plano na mag-o-offer tayo ng refuge sa mga victims of political persecution. Sa tulong ni US High Commissioner Paul McNaught, ipinalathala ni Pangulong Quezon na magbibigay ang Pilipinas ng visa para sa mga Hudyo. Taong 1939, nang dumating dito ang may 1,000 Hudyo sakay ng isang barko. Noong una silang dumating, wala silang paglalagyan dito. Pinatira sila ni Presidente Quezon sa sarili niyang lupa. Ang plano kada taon, may darating na mga Hudyo hanggang makumpleto ang napagkasundo ang 10,000. Pero pagpasok ng dekada 40, ipinasara na ni Hitler ang border sa kasinimula ng malagim na mass murder na karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng isang gas chamber. Isa sa mga nakatakas, ang lolo ni Ferdinand Sarfati, na nooy binata lang ng mapadpad sa Maynila. He came here, and because the Turkish Jewish are all Spanish speaking, so apparently he easily got a job here, and that's where he met my grandmother, a Filipino Spanish from Ilocos. My father was telling us also na hindi na na-meet o hindi na nakita ulit ng grandfather ko yung kanyang family. Isa ng matagumpay na negosyante ngayon si Ferdinand at isa sa mga haligi ng Jewish community sa Pilipinas. Isang buhay na hindi sana niya tinatamasa kung hindi binuksan ni Pangulong Quezon ang pinto ng bansa para sa kanyang lolo. You will seldom find a brave leader to make that kind of decision. I really would thank him for the courageous decision that he made, and he saved a lot of Jewish people. Pero kwento ni Ferdinand, may ilang beses din daw na ang mismong bansang kumupkop sa kanyang pamilya, hinusgahan siya sa kanyang pananampalataya. So, and when I was growing up, in school, minsan maririnig mo na Hudyo kasi yan eh. And I feel so bad about it. It wasn't that easy. Sabi ko nila, hindi nila kasi alam eh. I think there is still a need to educate the Filipino people about Judaism, about Jewish people. Malayo man sa ating bansang naganap na Holocaust, marami pa ring mapupulot na aral mula sa malagim na bahaging yon ng kasaysayan. Kasama na rito ang pantay-pantay na pagtingin sa ating kapwa, ano man ang kanilang itsura o paniniwala. Ang commitment na yun sa pagkakapantay-pantay na huwag tayong mga apel, kailangan parehas ang titingin sa lahat, ay magsimula sa ating sarili. Julio Segovia, GMA News.